harapan at umambalang against Forbes. Back at it again with the Lord Dan. Sisimulan ulit nila yung Lord. Pero si Hayatos nakasilip lang din. Merong kailangan mag-react dun sa itaas. Low health din. Actually si Kaikid. Pero low health pala si Fuse. Umuwi siya. Kung makita siya na magkikir sa taas, Uli na yan. pwede nang i-burst down yung Lord. Pero nagdadalawang isip din si Fuse. Magre-react pa siya doon sa top side. Hindi Pero clear. ni-reset muna. The moment na na-reset na yung Lord, siguro pwede na. Yes, ganun nga ang gagawin ni Fuse. Pero the moment din na makita siya, pwedeng mag-decide ang RQ kahito. Ayan, tara, game na. Ayan, mukhang all-in na sa Lord. Pero all-in din si Kaikid dito sa pestuhan sa may Waibo siya. Ganda nung tago niya. Mukhang all-in sila kasi nanakap na yung RQ sa Lord. Napaganda ng pwesto dito. Napaka-conceal play pa nga si Kaikid. May sipa mula kay Dogman. Pero hindi ata siya magtatampay. Immortality pa. Ivan dito medyo low na rin. Mapapatras. That will save the day. Hayatos will go down. Hindi. Buhay pa rin talaga. Kaso nga lang makakatras ng tuluyan. Lamang na lamang ang RRQ Kaito. Kasi immortalities lang ang na-burn. Walang namatay. At hindi na nga sila maglo-Lord. Direkta na sila sa gitna. Nag-conceal play pa. Akala mo hindi sila nakikita. Enough na ba? Endable na ba? Falling Star Moon gagamitin. Trying to clear the minions. Abot ba? Walang minions. Walang minions. At si Hayatos ang magiging final guard para harangin ang push na nais gawin ng RRQ Kaito. And definitely masasabi natin, Hayatos saved the day. Buhay pa rin ang orbs. Isa-isa na silang mag-i-spawn at isa-isa na ring lalayo ang kaharian ng RQ kasi hindi pa pala kayang tumagos sa current ng orbs. Makikita natin dito na talagang ang puso ng mga rookies, ang puso ng mga baguhan talagang matatapang at hindi basta-basta magpapatalo. Pero si Kali nakita ni Kaikid and then passive Fuse, so lalayo na rin siya mismo at alam nila na this is gonna be a long game talaga. Mukhang labanan muna sa Lord ang ating makikita. Guys, inform ko lang kayo ha. Game 1 pa lang po. Game Game 1 1 ng lang. serye natin today. Pero ganito nakainit yung bakbakan. Kalahati buhay ng Lord. Abot ba ng tawid dito ni Ivan? Tingnan natin, may vision naman. Mukhang hindi naaabot. That is gonna be a free Lord for RRQ Kaito. Papalagba, final slash will connect. Pero andon naman yung talo ni Kaikid para makatras. Pero hahabol si Gal. Nakabang nga lang si Aizu. Dogman trying to find a way na makakuha siya ng pick-off. Ivan. Kelvin, may ipit ka ba? Pero hindi siya yung may ipit dahil siya yung mangiipit. At ngayon maghahabol pa rin ang kaharian. Mabibigyan nila si Dan, pero okay lang daw yan. Ang kaso lang si Hayatos buhay na buhay pa din at walang makatunaw yata dyan. Pero nandyan si Cal to get the kill. Kanina nasalba mo yung team mo, pero kanina lamang yun. Hindi ata magiging enough ang mga taong natitira sa Orbs Esports para depensahan ang 4 na miyembro ng RRQ Kaito kasama yung Lord. Ginawa na dito ni Kaikid lahat ang makakaya niya pero mukhang hindi magiging enough. And Game 1 will go to the Kingdom. Game 1 pa lamang sobrang init na agad nang pasimula ng ating serye. Yung mga palitan ng Whole Gods versus the Currents, ng Veterano versus the Rookies. Mukhang mahaba-habang serye yung may expect natin dito pero mas nakita natin ang veterancy, ang experience na meron dito ang kaharian ng RRQ. Yung mga small adjustments when it comes to the game, masasabi nating ayan talaga yung may ipapamalas nila dito sa laban na to. And also, Dan's return with RRQ, taking game number 1. Napakalaking bagay ng mga setups na nanggaling dun sa Arlot ni Dan. Mukhang nasagot na natin, Cortino, yung kaninang pinag-uusapan natin before the match started na ano ba to? Double-edged sword. Gagana ba si Dan? Yung chemistry ba masasacrifice sa pagpasok niya? Mukhang hindi dahil ang ganda. Para siyang jigsaw puzzle na siya pala yung missing piece doon. Kumbaga, nung may nawawalang jigsaw puzzle doon sa binubuo dito ng Kingdom, siya pala yung tamang pyesa para dito for RRQ Kaito. And sobrang ganda na naging performance ni Dan to the point na siya nga yung nagko-compensate doon sa
hindi pagkuha ng objective ni Kelvin. So kung hindi mo nare-retry Kelvin, wala na. Kailangan kong gandal yung mga final slash ko para pang-compensate man lang, di ba? Kailangan nilang makahanap ng paraan para makabawi at ginawa nila yon by actually getting the crowd controls and actually counterplaying dito kontra sa Orbs. Pero that is just the game number 1. Napakahabang game na yun, so feeling ko ay napakahaba din ng analysis ni Sir Joshi Kings. Kaya naman Kuya Joshi, ano ba nangyari sa game 1? The Kingdom stands tall as they get the first game dito sa Best of 5 series against Orbs Esports. Pag-usapan natin ang naging pundasyon ng RRQ Kingdom doon sa pagkuha nila ng unang-unang laban, and that started with the draft. Even before the series started, napag-usapan na ng mga casters sa backstage na mukhang ang magiging trend for the side of RRQ Kaito is to play utility and give hyper carries for this man as the game MVP, walang iba kundi si Kal na 12-0-9 na Harith. A total of 21 KDA, 75% kill participation and an 801 GPM na kung saan up to that last part, binenta pa niya yung kanyang boots para magbigay ng enough damage na kailangan ng side ng RRQ Kaito